Assalamualaikum mga sis, magandang araw sa lahat. Yan po yung asawa ko mga sis. Tinanim niya po yung nabili naming orange at grapes. Tapos yung aloe vera naman at palm tree ay dinala ko sa taas. So, nasa rooftop pala ako mga sis. Ayan po yung sa paligid dito. Ano na talaga ang panahon ngayon mga sisi. Para siyang umuulan pero para bang humid pa rin yung didikit yung katawan mo ng mga ano. So next month is okay na ito. So bumaba pala ako mga sisi at sinabi ni Mister ay hugasan ko yung mga mangga na nabili niya. So ito mga sis, kailangan mo talagang hugasan ang mga mangga na nabili mo dito. Kasi may mga ano po yan mga sis, mayroon pa po yung mga medisina na nagkakos po siya ng kate sa ating lalamunan mga sis. Oo, napaka-strong po yung mga medisina. So kailangan talagang hugasan ito. Ayan. So, 5 kilo po yung nabili ng asawa ko. 350 po per kilo. 350 sa pera nila na hindi po 100 plus peso lang po sa atin. 70 plus. At ito na po yung tapos. Tapos ilagay na po ito sa fridge para malamig. At yun nga mga sis, nagkagulo dito sa bahay mga sis. Kasi nga ay mayroon palang ahas dito sa kwarto. Sa baba. Oo. Sa baba po ng bahay ay nandito po yung unang pamilya ni Mister. So, nagkagulo po kasi yung katulong, mayroon po siyang nakitang kala niya is basahan. Noong dinampot niya, ahas pala. So, ayun mga sis, ay tumawag na kami ng gwardiya dito. At, ayan, nagkagulo pa kasi nga napakaliksi po ng ahas. Yung anak ko, yun pong nasa pintuan. Gusto niya pumunta, tapos pinigilan ko po. Oo. So, naghintay na lang kami na madakip nila. Nagkagulo-gulo pa ang mga guard kasi nga ay ingat-ingat sila kasi daw yung ahas po ay napaka-delikado. So, dito po sa amin, sa lugar namin, pag may mga ganitong kaso ay pwede lang po kayong tumawag sa mga nagbabantay dito at sila na pong bahala ang kukuha niyan. So, 3 tao po yung nag-rescue dito para naman ay makuha ito agad. Dahil siguro sa malakas na ulan kaya nakapasok. Pero questionable na po kami kasi paano nakapasok ito. Now you need to I-close have naman a po bead lahat sheet ng white mga color. pintuan. So, ayan, tinawag na yung dalawa para nagkaano na sila ng mga pangsungkit para makuha talaga mga sis. Oo. Hindi kakayanin ng isang tao kapag ganitong mga problema ng mga ahas-ahas kasi isang kagat lang, wala, patay tayo niyan. Kaya ingat-ingat po talaga. Sa first time ko po dito sa Pakistan, ngayon ko lang po nakakita ng may ganito din pala dito sa loob ng bahay. Kaya nakakatakot talaga. Ito mga sis na nakuha na nila, pinukpok na po talaga sa ulo ng isang guard kasi nga ay masyado na siyang nagwa-wild. Kaya yun, napatay siya mga sis. Napakadelikado. Oo. Kinuha. Ano daw ito, cobra daw. So, ayun mga sis, pumalik ako sa kusina para magluto. Umakyat na rin ako sa taas. So, ito yung panghalo ko sa pagmarinate ng isda. Ayan, lahat ng iyan, i-mix ko para yan sa marinate ng isda. Hindi biro ang magano ng isda dito mga sis. Ganito po. Ayan, hinahalo ko siya dyan, lahat. Mayroon na yung asin, lahat-lahat ng ingredients. Onion, garlic, ginger, coriander powder, cumin powder, zera powder, at turmeric powder, at mayroon din black pepper. Assalamualaikum mga mi. Kumusta po kayo? Ayan. So, nagana ko mga mi. Pinatay ko yung ilaw. Every time talaga po na ano ko is papatayin talaga namin ang ilaw kapag hindi ginagamit. So, isa 5 PM na po dito. Ayan. 5 PM na dito mga mi. So, mayroon akong ginagawang tahi sa aking customer, ang ating kabayan. So, medyo mainit po dito. So, ayan. So, yun na nga mga sis, yung 3 lalaki is mga guard po iyon dito sa lugar namin. Tinatawag siya ni Mister.
Noong una, hindi ako makapaniwala talaga. Yung isang katulong nila, dalawa kasing katulong nila sa baba. Yung isang katulong nila, yun yung tumutulong sa akin ditong maglinis. Kapag mag-day off yung isa, ay hindi na ako nagpapatulong sa kanya kasi marami na siyang ginagawa. So kapag wala yung isa, sinabi ko kay Mister, ako na ang maglinis sa bahay. Kasi alam na tayo, mami sa bahay, alam natin yung mga pagod at gawain sa bahay. So hanggang kaya ko, naintindihan ko naman. So sabi ko kay Mister, wag mo na siyang paakyatin dito kasi mayroon pa siyang ginagawa doon. Kaya ko pa namang i-handle dito sa taas. Kaya lang, nagkapinding-pinding yung tahi ko. Pero sige lang, okay lang. At yun na nga mga sisi, nag-start na rin kami ni Mister na nag-collecting ng mga bottle kasi gusto ko talagang magtanim kasi nagsimula na ang mga ulan. Kagaya nung kailangan mayroon akong malunggay, mayroon akong mga tanglad, nagmamarkot din ako kasi mayroong mga Pilipina talaga na gusto nila na magtanim din ng malunggay. Napaka-importante kasi yan sa akin mga sis kasi ang pagkain dito talaga ay masyadong oil. Tapos feeling ko nananamlay ako. Lalo na ako na mahina yung hemoglobin ko. O di ba? So kailangan ko talagang kumain. So nung naggisa ako ng isda mga sis, masyado silang conservative about sa isda. Oo. Kasi ayaw nila ng amoy na isda, yung malansa, ganun ba? Sa atin wala tayong problema kasi parang normal lang yan sa atin, asin lang, tapos igisa na, wala na. Sa kanila ang dami talaga, tapos ipamarinate pa iyon, saka na yun lutuin tomorrow pa. Hindi ako nakapaghintay, nagluto lang ako ng isa. At yung anak ko, ayaw niya ng ganong isda na minamarinate. Dapat wala siyang makitang ganon. So, pag-usapan natin mga sisi about sa pananakit ng asawa o partner natin. At mga pag-usapan din natin yung nag-cheat, yung partner. Ako bilang asawa, bilang babae, bilang nanay, hindi alam niyo na, 40 years old na ako. Actually, 41 na nga. Okay? Nung tumuntong na ang edad ko ng 40, doon ko na-realize lahat ng mga bagay na ang bilis ng panahon na hindi na natin pwedeng ibalik yung edad natin. So, yung lifespan kasi natin, lalo na tayo mga Pilipino, ay bihira lang talaga na ang babae ay umaabot ng 70, 80, bihira na lang talaga. Lalo na sa mga relatives ko. Oo, kasi yung mama ko namatay is 51, nagkasakit siya is 49. Yung lola ko din, nasay sa mama ko, namatay siya dahil sa high blood. Yung lolo ko, paralyzed, ganon. So, yung lifespan natin, ang katotohanan talaga ay mahirap abutin ang 70, 80, lalo na yung 90. Okay? So, nung tumuntong ako ng 40, lahat ng bagay ay na-realize ko iyan. Lahat ng bagay ay dadaan lamang. Every day, may 24 hours tayo kung paano natin gagamitin ang buhay natin every day. So, napaka-importante bilang babae na may partner tayong yun bang katuwang natin. Hindi tayo sasaktan. Para bang siya yung taong agapay natin habang buhay tayo dito sa mundo. Doon tayo mag-start ng magbuo ng sariling pamilya kasi family ay napaka-importante talaga para naman may kasama ka dito sa mundo. Okay? So, nung 40 na ako, na-realize ko talaga na hindi ako masaya kapag lumalabas ako, gumagala ako. Hindi iba. Parang nagiging comfort ko na yung kasama yung mga anak ko, kasama yung asawa ko, at gathering sa pamilya dito sa Pakistan. Yun ang pinaka-importante. So, kung magka-partner ka, dahil ngayon sa social media, napakadali lang na makikonnect
ang mga foreigner sa ating mga Pilipina. Marami na ding mga case dito sa Pakistan na iba't ibang abuso about relationship. Physical abuse, nananakit ang asawa, financial abuse. Yan bang ikaw ang nagtatrabaho, ikaw ang nag-provide, habang responsibilidad iyan ng asawa mo kasi siya ay isang Muslim at provide niya yung pangangailangan, at yan po ay rightful nating mga asawa babae. Mayroong ganyang case din na may kababayan tayong Pilipina na wala tayong choice, na kailangan nating magtrabaho para ma-provide natin ang pangangailangan ng ating mga anak kasi nakapag-asawa tayo ng batugan. Okay? Yan ang tinatawag na batugan. Dapat yung responsibilidad niya ay siya yung maghanap buhay. Pwede naman tayong maghanap buhay, ambag lang. So yan ang tinatawag na financial abuse ng asawa. Tapos, emotional abuse. Okay? Emotional abuse ay yung nag-cheat yung asawa mo. Okay? Yung nalalaman mo na may kachat siya, mayroon siyang tinatagpo na ibang babae. Lalo na magdala siya ng ibang asawa. Yes, ako po ay pangalawang asawa, pero nang mag-asawa po kami, mga sisi, madami pong proseso. Una, tinanggap ko at tinanggap ng unang asawa. Dapat talaga kapag ganyan talaga na sitwasyon, para bang respeto sa asawa, ay pag-usapan muna ng unang asawa at ang asawa niya na gusto niyang mag-asawa ulit. Yan ang emotional abuse, yung hindi man lang nagsabi, nag-asawa na siya, tapos dadalhin yung babae sa bahay. So yan yung emotional abuse. Maraming nangyayari yan. So unang pag-usapan natin ay ibang mga kababayan natin na nasasaktan. Okay? Physical abuse. Yun bang pumunta ka dito sa Pakistan, napakalayo, wala kang pamilya dito except sa asawa mo. Parang sinusugal mo yung buhay mo dahil nga sa pagmamahal at naghahanap ka ng partner sa buhay mo. Pero nang dumating ka dito, sinasaktan ka. Tinatadyakan ka, sinasampal ka, every time. Tapos, samahan pa ng mga in-laws. Yan po ay physical abuse. Napakasakit niyan. Ano bang gagawin natin kung nasa puder ka na? Una, titingnan mo yung asawa mo kung gaano kanya kamahal. Bakit? Kapag lumaban ka, sinasaktan ka na ng asawa mo, sinasaktan ka ng mga in-laws mo, nag-iisa ka lang. Pwede ka nilang patayin. Pwede ka nilang ilibing na walang nakakaalam. Magiging nowhere ka na lang, magiging missing ka na lang, na walang nakakaalam. So ano bang gagawin kapag nasasaktan? Una, mga sisi, hindi kayo napunta dito sa Pakistan na hindi kayo na seminar sa CFO. Imposible naman na nakalabas kayo ng immigration na hindi kayo hiningian, lalo na kung first time kayo, na hindi kayo under seminar ng CFO. Okay? Certification po iyan ng mga nakapag-asawa ng mga foreigner overseas, diba? Yun bang asawa mo ibang lahi, siniseminar, mayroong certificate. Dati hindi kami makalabas kung wala yan. So siniseminar kung anong dapat gawin pag dumating ka na sa lugar na iyon. Una, humingi ka ng number sa Philippine Embassy kung saang bansa ka. So kapag pumunta ka dito sa Pakistan, dapat meron kang contact number ng Philippine Embassy. For in case may maraming nangyayari sa'yo, walang makakatulong sa'yo. Okay? Walang makakatulong sa'yo, lalo na in case of emergency. Tapos, kunin mo yung contact number ng Philippine Embassy at i-back up mo rin
ang number ng police station. Okay? So, hingiin mo din ang number. Madali lang sila ditong mag-respond ng mga ganitong emergency ang pulis. So, makatulong. Third, sumali ka sa mga community dito sa Filipino community dito sa Pakistan. At least man lang mayroon kang update kung saan kang sulok sa Pakistan napunta. Napunta ka ba sa bundok? Napunta ka ba sa city? O saan ka ng corner ang laki po ng Pakistan? Napakahirap kapag napunta ka sa bundok, walang signal. Tapos hindi alam ng pamilya mo, binubugbog ka na pala doon, ginawa ka ng slave. Yun ang mahirap. Yan ang tinatawag ng malas. Okay? Fourth, i-secured mo ang iyong passport. I-secured mo yung documents mo. Hindi lang dali-dali ka dyan na, okay, punta ako ng Pakistan, mahal na mahal ko si Pacman, ganito, ganyan. Magtanga-tangahan ka lang. Pagdating dito, wala na. So, kailangan natin i-secured ang ating papeles gamit ang ating PUC kasi nag-asawa kayo. Yan ang hingiin mo sa kanya. Maraming beses po talaga akong nag-share sa inyo. Bago kayo pumayag pumunta dito, i-secured nyo muna kung ang asawa ninyo ay kilalang kilala ninyo na masyado. Okay? Kung mahal ba kayo talaga, kung ano yung intention niya sa'yo. Marami iyang mga proseso. Hindi pwede na magdesisyon ka sa sarili mo na hindi mo pa alam kung saan ka mapunta. Okay? Baka makarton ka na pag uwi sa Pilipinas. Or hindi ka na makauwi, nilibing ka na. Kaya napaka-importante talaga na magdasal kung sinong partner yung makasama mo. Magpapasalamat kung napunta ka sa Pakistan or sa ang bansa na mahal ka ng asawa mo. Okay? Minsan din, titingnan natin yung ugali natin. Kung paano tayo mag-adjust kasama yung mga tao, pamilya ng asawa natin. Kagaya ko, nung una nag-a-adjust pa ako. Oo, nag-a-adjust pa ako. Iba-iba ang tao sa paligid ko. Okay? Hindi pa nila ako kilala, hindi ko rin sila kilala. Hindi nila alam kung ano yung mga bagay na nakaka-trigger sa akin. Kasi hindi nila naintindihan ang mga pinagdaanan ko, kung anong napagdaanan ng tao. Oo, kasi tayo mga foreigner, marami tayong i-adjust. Language barrier, yung pang homesick, pagkain ng problema yan, kasi pag may tubig, buhay naman tayo. So, yan talaga mga sis. Sugal talaga kapag nakapag-asawa tayo ng ibang lahi o Pilipino man. Kasi hindi naman lahat na nakapag-asawa din ng kalahi natin na nagsasucess sa buhay. Lalo na makapag-asawa tayo ng bisyoso. Dito rin sa Pakistan, mayroon din ditong mga bisyoso. Kahit sabihin mo na Muslim o Christian, hindi na po iyan konektado sa relihiyon ang ugali ng tao. Ugali ng tao is ugali ng mga tao. May mga tao na masasabi mo, oo, Muslim siya. Pero, nire-rape niya ang sarili niyang anak. Ginagalaw niya yung mga kasambahay. Kasi nga, hindi lahat ng tao ay sumusunod sa relihiyon. Hindi ibig sabihin na nagdadasal ang taong iyan bilang isang Muslim o Christian o anong bang relihiyon niya, ay yun, banal na siya. Ang ugali ng tao ay masama at mabuti. Hindi yan konektado sa relihiyon. Ugali niya yan. Kapag ginawa niya ang kasamaan, so ibig sabihin hindi siya sumunod sa kanyang relihiyon. Dahil walang relihiyon na nag-uutos na, okay, gumahasa ka dyan, pumatay ka dyan, magiging, barumbado ka, magiging palakiro ka. Walang ganon. Kaya, mag-ingat talaga maghanap ng partner. Nung una, kasi mag-asawa na kami, na-trigger yung pagkatao ko. Grabe yung pag-adjust ko sa sarili ko nung una. Okay? Pero ang hirap po pakasamahan yung mga taong
walang pinag-aralan kasi iba sila dito. Iba yung paniniwala nila. Basta iba. Oo, masasabi natin, oo, yung iba nagdarasal, pero hindi eh. Ano sila, yung na-encounter ko, hindi ko ni lahat, ang na-encounter ko lang, ay gumagawa siya ng istorya na magiging masama ka. Okay? Maghahatid siya ng masamang mga sabi-sabi sa mga anak ng asawa ko. Tapos, nagiging masama na ako. Tapos, yung pagtrato niya sa aming mag-ina noong una, yung katulong nila, ay grabe talaga. Kaya, kina-question ko yung asawa ko, bakit siya ganito, bakit siya ganyan. Yun ang palaging pinag-aawayan namin. Kasi nga, bago pa lang, nag-a-adjust pa lahat. Ang taong una palang pasok sa bahay ninyo, siya yung unang makakita kung ano yung mali at ano yung tama. Kasi, bago pa lang siya. So, makikita niya yun kung ano yung mali. Yung mga taong palagi mong kasama, ay nakukonsider mo na yun. Para kang nagiging blind na lang. Oo. Nung dumating ako dito, doon ko nakikita na ang tagal nilang gumising, kahit katulong sila, gumigising sila ng alas 12. Yung mga inaalagaan nila may sakit. Okay? Pag tiningnan mo yung bahay, hindi malinis. Nagwalis-walis lang, ganun lang. Pag pumunta ka sa kusina, ang dumi-dumi talaga. Ako lang ang nakakita nun kasi nga bago ako. Okay? So, ibig sabihin, sa isang bahay, pag may bisita, siya yung makakita sa mga dumi o ano. Hindi ibig sabihin na ang pa-adjustin mo ay yung taong bisita mo o yung unang tao. Kasi iba-iba ang tao eh. Kapag ang taong yan ay mahilig sa linis sa bahay niya, makikita niya una yung mga dumi-dumi o ano, mga mali dyan. Makikita niya. So, syempre, nanibago ako. So, keep quiet lang ako, nag-adjust lang ako. Kasi nga, nung una, sinishare ko sa inyo yung experience ko. Okay? So, hindi ako nagsasabi sa kanila. Ang epekto nun, sa sarili ko, na-stress ako. Okay? So, ang ginawa ko lang nun, mga sis, nag-keep quiet ako. Hindi ako nagsabi kasi nakikita ko na yung asawa ko ay fully trust talaga. At ini-ignore niya yung lahat na ganun. Ganong mga bagay. Parang kontento na lang sila nun na mabuhay lang. Kumain, matulog, gumalaw, mabuhay. Yun lang. Oo. Kahit mahirap kami sa bahay namin, naglilinis kami, nagtatanim kami, nag-aaway kami, nagtawanan kami kasi mga normal na tao kami. Okay? So, yun. Close my mouth lang ako noon ng time. Tahimik ba? So, ang resulta, ako yung na-depress. Kasi nasa loob ko yung lahat. Maaga akong gumising. Ako ang nag-prepare, naglinis sa kwarto lang namin. Hindi ko nilinisan ang lahat. Bakit ako maglilinis sa lahat? Kung kasama mo yung pamilya, may katulong. Anong silbi ng katulong kung di sila maglilinis? So, ang ginawa ko, ako lang naglilinis ng kwarto namin. Hindi na ako nagpatulong. Hindi na ako nagpatulong maglaba. Bakit? Iba yung way ng laba nila sa paglablaba nating mga Pilipina. Kaya, yun, ako pa rin. Lahat ako, pati nagluto ng pagkain namin, ako din. So, ako ang nag-a-adjust. Ako ang kumilos, hindi ako nagpatulong sa kanila. Gumalaw lang kayo ng sarili nyo, gumalaw din ako ng sarili ko. So, para silang nailang, para din akong nailang sa kanila. Yun ang adjustment. Kaya, kung bago pa kayo sa mga in-laws ninyo, nag-a-adjust talaga kayo. Kasi iba-iba naman yung ugali natin. Hindi rin pwede sa akin na, okay, ikaw magluto. So, maghintay ako hanggang alas 12, gigising sila. Mag-almusal alas 12 kasi, katulong ka. So, ako maghintay. Tapos, palinisin ko lang sa kwarto. Pabayaan ko lang lahat.
silang maglaba. Hindi acceptable sa utak ko. Kaya mga ibang Pilipina, nararanasan nila iyan. Nang bago pa lang sila sa Pakistan, nag-a-adjust. Nasa kanila na lang kung tatanggapin nilang environment na gaya ng ganyan. Okay? So, may mga iba na nasasaktan. Hindi po tayo nasasaktan kung magiging masaya yung mga taong kasama natin. Hindi naman siguro tayo sasaktan bigla dyan kung hindi tayo umiimik. Okay? Nung dumating ka, nag-adjust ka, kung ano man yung other side story, kaya ka nasaktan, na physical abuse ka. So, dapat mo talagang gawin is mag-observe ka muna. Okay? Mag-observe ka muna sa mga ugali ng mga kasama mo. Tapos, gumalaw ka ng sarili mo. Ano na lang naman ang nasa bahay? Kain, tulog, paglilinis. Yun lang. Yun lang ang gagawin nyo sa loob ng bahay dito sa Pakistan. Kasi yung mga tao dito, hindi naman lumalabas yan sa neighbor, tapos nagchismisan. Wala naman. So, wala kang makachismis. So, ayan lang talaga ang pakikisama. Pero kung ginawa mo lahat, nakikisama ka na, tumahimik ka na, nagiging robot ka na, sinasaktan ka pa, hindi ikaw may problema, ang mga tao sa paligid mo. Kaya maghanap ka ng paraan na maka-get away, yung makaalis dyan. Oo. Kaya sundin mo yon. Dapat may kontak ka sa Philippine Embassy, dapat may kontak ka sa mga pulis, sa community. Hindi rin kasi pwede kung may kakilala kang Pilipina, tapos bigla kang lumayas, pumunta ka sa bahay nila. Hindi yan pwede. Kasi, yung Pilipina, mayroon din yang pamilya. Iba sila dito. Mano siya, madadawit siya. Hindi natin alam kung ano yung klase yung pamilya niya. For example, dito sa amin, napaka-stricto talaga nila. So, ang dapat gawin, ay dapat talaga, pulis talaga. For example, mayroon tayong kabayan dito nasaktan, natulungan. Oo, yung isang kabayan natin siya ang tumawag ng pulis. Yung isang kabayan natin, ang asawa niya pulis, so nagtulungan, kaya na-rescue. Ang dali lang. Kaya, ganoon talaga. Kapag pumunta ka ng ibang bansa, nag-asawa ka, siguraduhin mo talaga yung safety mo. Kaya nagtatanong kayo, bakit ba stricto ng immigration? Kasi sinigurado nila yung safety mo. Ganon talaga. Kung ano yung requirements nila, ibigay mo. Oo, ganon talaga mga sis. Kaya, ano na tayo dyan? Nakalabas na tayo sa physical abuse. So, ngayon naman, yung financial abuse. Okay? Mostly sa mga Pakistani na asawa, ayaw talaga nila na ikaw ay magtatrabaho. Mostly talaga iyan sa mga pamilya. Pero, dahil sa kahirapan, masyadong maraming gastusin, tapos nag-aaral pa yung mga bata, ang mahal pa naman ng mga tuition fee dito. Kaya magbo-volunteer ang ating kabayan na magtatrabaho bilang kasambahay. Kasi malaki naman talaga ang sahod dito. Kapag pinapayagan siya, okay. So, nakaambag ka na para sa mga anak mo. Yan ang solusyon. Tapos, ang matatawag natin na financial abuse is, yun bang hihingiin yung sahod mo, ikaw na ang nagsustento sa pamilya ni Pacman, si Pacman hindi na nag-provide, ikaw na lahat, hihingian ka na yung sahod mo, ikaw nagbabayad sa kuryente, sa tuition fee ng mga bata, tapos sa pagkain sa bahay. Yan, hindi na yan pwede mga sis. Nakakawa yung sarili mo. Para ka na dyang para ka nang sinasangla yung pagkatao mo. Oo. Kasi dito sa Pakistan, napakalaga talaga na balanse ang lahat ng bagay. Mostly talaga. At kung pwede, hanggang pwede, ikaw ay nasa bahay lang para alagaan ang mga anak mo. Yung lalaki, yung magpakapatay na magtrabaho. Pero dahil sa walang kakayahan yung asawa, di tayo mga Pilipina ay nag-move. Kasi ganyan naman tayo eh.
hindi natin kayang tingnan yung anak natin na walang pinag-aaralan, walang future, so kumilos tayo. Kaya napaka-valuable natin eh. Bakit? Kasi napaka-hardworking ng isang Pilipina. Kaya niyang magtrabaho bilang isang kasambahay para sa mga anak. Ganon. Kasi sa totoo lang, bakit nasasabi ko kung ano ang kakayahan ng isang Pilipina? Nakikita ko dito yung mga kasambahay ng mga lokal. Masasabi mo talaga, hindi ba sila nagluluto sa kanilang bahay? Hindi ba sila naglilinis? Kasi wala silang alam nang dumating. Kahit nag-edad pa yan ng 17, 19. Kasi hindi ako sanay. Kasi nung nandun ako sa Pilipinas, 7 years old pa lang, marunong na kami sa gawaing bahay. Kasi mahirap kami. Kahit mayaman ka naman siguro, tinuruan ka ng magulang mo nga alagaan yung sarili mo. O diba? Sila walang alam. Sa linis, walang alam. Sa pagluluto, luto lang, luto. Pero, Diyos ko Lord. Tapos, kapag inutusan mo pa yan, sakit ng likod ko. Diyos ko Lord. Sabi ko, ano ba to? Kaya, kapag ang isang Pilipina, kahit single mom ka, kahit ano ka pa, napaka-valuable mo. Bakit? Kasi, mayroon kang, parang nature na yan sa dugo natin, na sa panahon ng kagipitan, nagbo-volunteer talaga tayo na mayroon tayong gawin para sa pamilya. Ganyan talaga ang Pilipina. Oo. Kaya huwag nating i-down yung value natin. Kaya ako, kahit sabi ng asawa ko, huwag ka nang magtrabaho. Ano na yung customer ko? Oo. Matuto na akong magsalita. Sinasabi ko sa kanya, pwede naman tayong maghiwalay, walang sakitan. Uwi ako ng Pilipinas. I-provide mo lang yung pangangailangan ni Yusef. Marunong naman akong magtrabaho para sa amin ng anak ko. Kung wala ka nang gusto sa akin. Kasi, bawat mag-asawa, mag-aaway talaga yan. Kami, dumaan kami sa ganyan, di ba? Kaya sabi ko talaga, kung maghiwalay tayo, kung ano yung decision mo, mag-usap lang tayong tayo lang. Walang sakitan, walang anong-ano, formal. Oo. Sabihin, voice out talaga. Sabi ko talaga, ano bang silbi ng every year, tumutulong ka ng mga tao, kasi takot ka na magkasala. Asawa mo ako. Kung ayaw mo na sa akin, maghiwalay. Oo, ibalik mo ako doon. Sustentuhan mo yung anak natin. Sana, free. Hindi na kailangan magpatayan, mag-anuhan, maskandal. Pangit ang ganyan. Oo, yung naging masama ka na, naging masama na ako, pangit ang ganyan. Diba? Kasi hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Oo, in second life, sasabihin ng asawa mo na, ganyan ang ginagawa mo, ganyan ang ginagawa mo. Wala na. Kaya, tayo talaga mga Pilipina, pag-isipan natin masyado mga sisi. Kahit na masabihin natin na sobra mo siyang mahal, tingnan mo din kung tama ba o mali ang mga bagay-bagay. Ang sakit isipin na magtrabaho tayo dahil bibilhan natin ng damit ang sarili natin. Habang natitingnan natin yung mga lokal dito na ang isang buwang sahod ng bilang katulong na Pilipina ay isang araw lang ng shopping ng mga asawang Pakistani. Iba dito. Kaya, alamin natin yung mga rights natin. I-voice out natin. Kung walang kakayahan na ganyan, kumilos tayo bilang isang asawa. Yan na yan eh. Yan na yung faith mo eh. Basta hindi ka lang bugbugin, hindi ka lang basta magtulong-tulong lang. Hindi yung ikaw nagtatrabaho, ikaw ang nagbayad lahat, tapos sila nakaupo. Hindi ganon. Dapat magtulungan. Tapos, mentally abuse is, habang ikaw ay napaka-busy mo sa gawaing bahay, yung asawa mo is nag-chat-chat lang ng ibang babae. Masakit yan. Kaya, komportahin mo ang ganyan. Ano pang silbi na nag-aasawa ka tapos ikaw nag-chat-chat ng ibang mga babae para ano? Oo, ako din na-confront ng ganyan.
Ang mga lalaki is lalaki, mga sisi. Lalo na may mga lalaki talagang walang ginagawa sa buhay. Mm. Maraming mga temptation sa online. Kahit sa tingin mo napakabait, ganun. May mga babae na masyado talagang temptation. Kaya pag-asawa talaga dapat maraming pinag-uusapan. Kaya mag-ingat talaga maghanap ng sariling partner sa buhay natin. Oo. Dahil hindi natin deserve mga babae na iaabuso. Bakit? Tayo ang naglilinis sa bahay. Tayo ang gumagawa sa bahay. Yun bang ang aga nating gumising para maglinis, i-arrange ang mga bagay, iniisip natin ang labahin, anong kakainin 3 times a day, paano na yung anak ko, minamasahe pa yung asawa natin, inalagaan pa yung mga halaman. Ganyan tayong mga babae. Tapos, gaganyanin ka lang. Di ba nakakasakit yun? Kaya, pag-isipan talaga yung partner, mga sisi. Ako nagpasalamat lang talaga ako na lahat ng mga pagsubok namin bilang asawa ay nakayanan namin. 15 years of marriage. Kasi para sa akin ngayon, napaka-importante sa akin yung 2 anak ko. Yun lang. Tapos, gagampanan ko ang pagiging asawa ko sa asawa ko. Kasi ayaw ko one day mamatay ako at sisingilin ako ng pangalawang buhay na hindi ko nagagampanan ang pagiging asawa. Yun lang po. Kasi hindi natin alam yung buhay. Kailan tayo mamatay. Pag namatay tayo, mag-isa lang tayo. Walang makakatulong sa'yo. Yan na po ang mindset ko. Lilipas lang tayo dito sa mundo. Kaya pagbutihin na lang natin. Kaya yun lang talaga. Kaya mag-ingat tayo palagi. Mahalin natin yung sarili natin. Kasi isa lang katawan natin, isa lang din ang buhay natin, mga sisi. Kung walang mga taong nagbigay ng value sa atin, isipin natin ang mga anak natin. Yun lang talaga. So, ito lang po talaga ang ma-share ko sa inyo sa araw na ito, dito sa Pakistan. Allah Hafiz.